Magandang araw mga kalabtik at welcome back na naman sa ating YouTube channel mga kalabtik. So mayroon tayong ayusin ngayon mga kalabtik, ay ito yung ating motor na Wave 100. So ang sira nito mga kalabtik ay yung kanyang gauge. Yan, sa may gasolina. Ayan mga kalabtik, kung makikita nyo, putol na yung gauge natin. Ayan, kahit na naka full tank yung ating gasolina, so hindi na siya gumagana yung kanyang gauge. Ito yung titingnan natin mga kalabtik, kung mapapagana pa natin o bibilihan na natin ng bago. Ayan, bubuksan natin yung ating motor. First step natin mga kalabtik ay maglalagay tayo ng wire dito sa ating wiring connection. Ito yung wiring connection ng ating floater. Ito yung floater ng ating gasolina mga kalabtik. So tatanggalin natin ito mga kalabtik para matingnan natin kung buo pa yung mga connection nya. Maglalagay tayo dito ng wire. So hahanapin lang natin yung color green na wire, at ito yung kanyang ground. So diyan tayo maglalagay ng wire mga kalabtik. Ito meron tayong wire dito at ilalagay natin dito sa may green at doon sa kabilang butas. So yun yung kanyang full tank, at yung butas naman sa gitna, yun yung kanyang empty. Yun yung mga gauge ng ating selector. Yan, panoorin nyo guys kung paano natin i-check yung ang kanyang connection. Okay, ganito lang guys. Yan, so check natin yung motor. Power on natin yung susian para malaman natin kung gumagana ba yung kanyang full tank selector. So tingnan natin yung gauge guys. Yan, kung mapapansin nyo guys, yan, gumagalaw yung kanyang gauge papunta sa may full tank selector. Kaya naka full tank siya. So ibig sabihin guys, okay yung connection ng full tank selector. So ngayon lipat naman natin sa gitna. Okay, ganyan lang guys, nalipat na natin sa gitna at i-power on natin yung motor. Saka pansinin nyo yung gauge kung bumaba siya, kung bumaba yung kanyang gauge. Yan, kung mapapansin nyo guys, bumaba yung kanyang gauge at nasa empty na siya guys. Yan, so walang problema yung connection guys. Ang sira nito ay yung kanyang floater. So ngayon tatanggalin natin yung kanyang floater mismo. Tingnan natin kung mapapagana ba natin or bibilhan na natin ng bago. Pagtanggal natin dito guys, gamit tayo ng martilyo at saka flat na screwdriver. So wala tayong flat screwdriver, pwede naman yung star screw. Yan, para madali nating matanggal yung kanyang takip. Okay, ito yung floater nya guys. So sira na talaga guys. Wala na yung kanyang mga connection dito. Yan, meron kasi ditong parang mga maliliit na alambre guys. Naka-connect dito sa nya, floater. So nawala na siya guys. So yung ginawa natin, bumili tayo ng bago. So itong nabili ko guys, pang XRM siya. Ito lang yung nabili natin guys kasi wala nang available na pang wave. So okay naman to guys. Tingnan natin kung gagana ba sa kanya. So kasi itong motor ko ay wave 100.
Tapos yung nabili natin pang XRM. So ayan, ito yung kanyang complete set. Yan, ito yung floater niya guys. Yan, kung mapapansin nyo, mayroong mga parang alambre. Yan yung nagbabasa ng ano, kung hanggang saan na yung gasolina. Yan yung mga maliliit na alambre. So ngayon, itatry natin to guys kung gagana siya, kasi pang XRM to. So tingnan natin kung pwede ba. Ito yung kanyang guma at tatanggalin natin yung lumang guma. So ipapalit natin yung bago. So ganito lang maglagay guys. Ang bili ko pala nito guys ay nasa 135. So marami din naman doon sa Shopee guys, kaso lang medyo matagal pa dumating. So hindi pa nakaabot ng 100, pero mas matagal siyang dumating. Kaya dito na lang ako bumili sa amin. Yan, medyo mahaba lang yung wire niya guys. So hindi siya katulad sa original na floater niya. Walang wire na nakalabas. Ito mahabang wire. Ito pang XRM to guys. So subukan lang natin kung gumana sa wave. Okay, ganyan na mga guys. Nasalpak na natin yung kanyang connection. At saka subukan nating susian yung ating motor para malaman natin kung gumana yung bagong bili natin. Yan, kung mapapansin nyo guys, gumalaw lang siya ng konti pero parang nasa empty pa rin. So ang gagawin natin, magpagasolina muna tayo guys. Baka kulang yung gasolina natin. Okay, yun siya guys. Meron siyang laman pero kunti lang. So magdadagdag tayo ng gasolina. I-full tank talaga natin to guys, para malaman natin kung okay yung nabili natin. So yan, magpapagas muna tayo. Yan, so nandito na tayo guys. Medyo na gabihan na tayo. So binilan ko pala ng bagong takip yung aking tangke. So nabili ko ito sa halagang 15 pesos dito sa amin. So kung makikita natin, punong-puno yung gasolina. Yan, itatry na natin guys. Tingnan natin yung gauge ng ating motor kung gumana yung bagong bili natin na floater. So yan, nasusian na natin yung ating motor guys. So tingnan natin yung gauge nya. Yan siya guys, parang hindi pa rin siya umakyat guys. Nasa empty pa rin yung ating gauge. Kahit na bagong gasolina yung ating motor, naka full tank. So ang problema nito guys, yung wiring ng bagong bili natin. Kapag ganito yung nabili nyo guys, ang kailangan na natin gawin ay ipagpalit yung kanyang wiring. So dito sa wiring guys, yung green, ito yung kanyang normal o yung common, yung ground. At saka yung yellow, pagpapalit natin dito sa blue. So yan siya. So sa akin, hindi ko to puputulin. So susungkitin lang natin yung kanyang metal. Yung dalawa, meron yang metal dyan. So susungkitin natin at ipagpapalit natin. So yung yellow, color yellow, ilalagay natin sa kabilang gilid. At saka ipagitna natin yung color blue. Yan, ganyan lang magsungkit ng ano guys, kanyang metal. So meron yang parang kawit.
para hindi siya mahugot. Yan yung susungkitin mo guys. Yan yung may ano siya, may kawit. Ayan, sungkit na natin. So ipagpalit na natin yung kanyang wiring. So yung yellow kanina nasa gitna, ngayon nasa gilid na siya, at saka yung blue ilagay natin sa gitna. Yan yung kanyang wiring guys. Kaya sana masundan nyo guys. So, madali lang to guys pagka ganitong problema. Okay, ibalik na natin, isalpak na natin at try nating paandarin yung ating motor o i-switch on natin yung ating motor. Yan, pansinin nyo guys yung kanyang gauge. Ayan, okay na guys. Yan, naka full tank. Yan, pumunta na sa full tank yung kanyang gauge. So okay na yan mga boss. Yan, ganyan lang ang paraan kung hindi gumana yung ating nabiling floater. So ipagpapalit lang natin yung kanyang connection. Ayun, salamat mga boss sa panonood at sana mayroon kayong natutunan dito sa ating konting tutorial boss. Yan. Okay na yung ating floater guys. So yun, yung kanyang gauge lang ay putol. Pero okay na rin yan guys. At least mamonitor mo na kung kailan ka na magpapagasolina. Yan, salamat at maraming salamat sa panonood guys. Thank you for watching.